Kamakailan lamang, nagbahagi ang batikang aktres at media executive na si Charo Santos ng isang hindi malilimutang kwento mula sa kanyang karera sa pamamagitan ng isang storytime video sa Instagram. Sa kanyang pagbabalik-tanaw, isinalaysay niya ang isang napakahalagang yugto sa kanyang buhay noong dekada 2019 na muntik nang maging dahilan ng pagkawala niya sa ABS-CBN. Ang kwento ay may kinalaman sa walang iba kundi ang yumaong hari ng komedya, si Dolphy. Ang pagbabalik ni Dolphy at ang hiling niyang bumalik sa telebisyon. Ayon kay Charo, ng mga panahong iyon ay kara-rating lang ni Mang Dolphy mula sa Amerika matapos ang ilang taong paninirahan doon. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, agad siyang nakipag-ugnayan kay Charo upang iparating ang kanyang matinding pagnanais na muling makabalik sa telebisyon. Bilang isang matagal ng tagahanga ni Dolphy, nasubaybayan ni Charo ang halos lahat ng kanyang programa mula pa noong bata siya, kabilang ang mga sikat na palabas na Buhay Artista at John. Minsan na rin siyang naging leading lady ni Dolphy sa pelikulang My One and Only, kaya naman hindi na bago sa kanya ang pagiging malapit sa batikang komedyante. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan sa puso ni Charo, nais niyang tulungan si Dolphy na muling makabalik sa telebisyon. Naniniwala siya na ang hari ng komedya ay may puwang pa rin sa industriya at tiyak na mamahalin pa rin ng mga manonood. Ang pagharap sa mataas na pamunuan ng ABS-CBN. Dahil sa kanyang paniniwala kay Dolphy, agad na lumapit si Charo sa kanyang boss sa ABS-CBN upang ipanukala ang pagbabalik ng sikat na komedyante sa telebisyon. Ngunit hindi naging madali ang kanyang misyon, agad siyang hinarap ng matinding pag-aalinlangan mula sa pamunuan. "Sir, ibalik natin si Mang Dolphy sa TV," ani Charo, puno ng sigasig. Ngunit sa halip na positibong tugon, isang mariing pagtutol ang kanyang natanggap. "Ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? 3 taon nang wala yan, nakalimutan na yan ng tao." Para sa kanyang boss, isang malaking pagsusugal ang pagbabalik ni Dolphy. Isang matagal nang nawala sa industriya ay maaaring wala ng interes ang mga manonood, at kung sakaling hindi magtagumpay, malaking pera at oras ang masasayang. Ngunit hindi natinag si Charo. Patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang paniniwala sa kakayahan ni Dolphy. "Sir, hindi. As far as I'm concerned, he's the king of comedy," matapang niyang sagot. Gayunpaman, nanatiling nag-aalinlangan ang kanyang boss. "Malaking risk yan. Kung hindi mag-rate yan." Sa kabila ng panganib na baka hindi ito magtagumpay, hindi nagpatinag si Charo. Ipinakita niya ang kanyang buong dedikasyon at pananalig sa hari ng komedya. At dito niya ibinato ang kanyang matapang na pangako, isang pangakong halos ikinasira ng kanyang karera. "Sir, pag hindi nag-rate ang programa ni Dolphy, you can fire me." Sa sandaling iyon, tila natigilan si Charo sa kanyang sariling sinabi. "Parang natulala ako. Sabi ko, bakit ko nasabi yun?" Ngunit wala nang atrasan. Nakapangako na siya, at ang kanyang trabaho ay nakataya sa desisyong ito. Ang tagumpay ng desisyon ni Charo. Sa kabila ng mga pangamba ng kanyang boss, itinuloy ng ABS-CBN ang pagbabalik ni Dolphy sa telebisyon. At hindi nagkamali si Charo sa kanyang paniniwala, naging matagumpay ang programa ng hari ng komedya. Muling tinangkilik ng publiko si Dolphy, at pinatunayan niyang hindi siya kailanman nalimutan ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang programa ay nagbigay saya sa maraming Pilipino at nagpatunay na siya pa rin ang king of comedy na minahal ng masa. Sa huli, napatunayan ni Charo na tama ang kanyang desisyon. Hindi lamang niya nailigtas ang kanyang trabaho, kundi naibalik din niya sa telebisyon ang isang alamat na patuloy na nagbigay ng inspirasyon at saya sa sambayanan. Isang aral ng tapang at paninindigan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang artistang nagbalik sa industriya, ito ay isang patunay ng tapang at paninindigan ni Charo Santos. Ipinakita niya na kapag naniniwala ka sa isang bagay o sa isang tao, minsan kailangan mong ipaglaban ito kahit pa ang nakataya ay sarili mong karera. Dahil sa kanyang determinasyon, hindi lang niya nailigtas ang trabaho niya, nakatulong din siya sa pagpapanumbalik ng isang alamat sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nananatiling inspirasyon ang kwentong ito sa maraming tao, lalo na sa mga nasa larangan ng media at showbiz. Isang patunay na ang tunay na lider ay hindi natatakot sumugal para sa isang bagay na pinaniniwalaan niya.